Magandang hapon, narito ang 3-day weather forecast. Para sa susunod na 3 araw, simula Sunday hanggang Tuesday, magpapatuloy po yung ganitong weather condition. So baka nagtataka po yung ating mga kababayan, after na mag-issue ng pag-asa ng rainfall season o tag-ulan na, at o kaya naman ay habagat season na. Pero bakit wala pong mga pag-ulan? Nangyayari po talaga ito. Una, nag-declare po tayo dahil na-meet na yung criteria na kailangan para i-declare natin na rainy season na. At after po natin na ma-declare, ay nagkataon naman po na ibang weather system yung mas nakaapekto sa ating bansa. At kapag ganito po yung nangyari, mapipigilan po yung influensya ng hanging habagat at mas magiging hindi natin mararamdaman yung mga pag-ulan na dapat ay ina-expect natin sa western part ng ating bansa o yung kanlurang bahagi ng ating bansa. At kapag nagpatuloy po, base sa ating forecast ay magpapatuloy yung ganitong condition, ito po yung tinatawag natin na monsoon break. At least 3 days po na tuloy-tuloy na walang masyadong mga pag-ulan dito sa western part ng ating bansa. Ganun din po yung ating forecast sa buong Visayas at ganun din sa buong Mindanao. Also, gusto po natin na magbigay ng kaunting karagdagang kaalaman doon sa mga hindi pa po aware. At nagtataka pa rin kung bakit posible po ba na yung habagat at yung El Nino ay sabay even though magkaiba po yung kanilang magiging epekto sa ating bansa. Yes po, yung habagat po in terms of timing, itong habagat po ay taon-taon natin na nararanasan, lalo na from June to September. Pero yung El Nino naman po ay iba-iba po. Yung, ibig sabihin, mas malawak naman yung time period nito. Yung El Nino event ay pwedeng tumagal ng maraming buwan o kaya naman ay tumagal ng taon. At yung full cycle naman, halimbawa El Nino ngayon, and then mag-neutral, maglala niya, babalik sa neutral, bago mag-El Nino ulit, yung full cycle na yun ay umaabot po ng 2 hanggang 7 o na taon. At yung difference na yun, ibig po sabihin, may mga taon na El Nino, may mga taon din na La Nina, at may mga taon din katulad ngayon na habang habagat season tayo, ay merong nakataas na El Nino. Also, pagdating naman sa gaano kalawak ba yung naaapektuhan ng dalawa, kapag habagat po, ang pinaka naaapektuhan po nito ay yung kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero yung El Nino po, maraming, yung epekto niyan ay para sa mas malawak na lugar at sa iba't ibang parte ng ating mundo. Also, yung habagat po, alam po natin na kapag habagat season na, ay rainy season na, magkaiba po kasi yung threshold natin sa habagat. Yung habagat po, mainly hangin po, direksyon ng hangin tinitignan natin. At yung rainy season naman, ang main na tinitignan natin ay yung dami ng mga pag-ulan. Alam po natin na kapag habagat season, ay mas marami yung mga pag-ulan. At kapag El Nino naman, ay kabawasan naman sa mga pag-ulan. Pero paano sila nagsasabay? Kapag po habagat season, at the same time, ay El Nino na tinaas ng pag-asa, naka-El Nino tayo ngayon, may potential po na may kabaliktarang epekto ito. Halimbawa, El Nino po kasi, halimbawa kung i-connect po natin sa mga bagyo, kapag El Nino, kinakarakterize o dinidefine po natin El Nino na mas mainit yung central part ng Pacific Ocean. Kapag mainit po yun, yung evaporation ay mas intense. Ibig sabihin, yung evaporation na yun, ingredient din po yun ng typhoon formation or yung pagkakabuo ng bagyo. Ibig sabihin, mas magiging favorable naman sa paglakas ng bagyo. Ibig sabihin, kapag El Nino po, ay mas malalakas yung mga bagyo. At kapag mas malalakas yung bagyo, at kahit na hindi ito maglandfall, tumama lang sa northeastern part ng Philippine Area of Responsibility, ibig sabihin nun, may kakayahan ito na hilahin yung hanging habagat. At yun po yung mga halimbawa ng enhanced southwest monsoon or yung mga pinalakas na habagat. At yun po yung potential na pwedeng idulot kapag El Nino at habang habagat. Pero overall, yung El Nino po talaga ay nagko-contribute sa mas konting pag-ulan at mas mataas na temperatura. Also, yung habagat po ay characterized as typhoon season din. Yung mga bagyo during July hanggang December ay relatively mas madami kaysa yung mga bagyo na nangyayari o pumapasok sa PAR during January hanggang June. I hope na at some point ay nakatulong po ito sa atin na mas maintindihan yung difference ng dalawa.